Siguro gusto ni Kim Chiu na manatiling mysterious. Sino si P? May narinig lang naman ako. Ayan, source na naman ito. Si Paula Avellino at si Janine Gutierrez ay nakakaloka. Oh, naku, I'm sure ang next question doon ay, kung naghiwalay, bakit? Dahil dati, nag-on. Oh. Tapos, naghiwalay. Nag-on ulit. Ay, that time na naiyak si Kim Chiu. Ay, At saka talagang hindi matatawaran na yung chemistry nila. May kilig talaga pag magkasama sa on and off camera. yes, ako wa-edjos ha. Kasi nung Kim C, hindi ako kinikilig. Naka-move on na si Kim. Maganda yan. Tsaka madalas lang nangingiti si Kim. At kinikilig si Kim Chiu. Ayun. May nagpapakilig. Ay, Ititingnan na naman ng mga netizen niya kung suot lagi yung engagement ring. The likes of Catriona Gray, pamisa-misa niya na lang suot yung kanyang engagement ring. pero hanggang ngayon, walang direktang paliwanag si Catriona about the engagement ring. Eh, di ba very open din si Kat sa mga nangyayari sa buhay niya? Wala ka bang narinig? alam mo, don't put me on the spot, please. Tinatanong ko lang, baka meron ka narinig o napanaginipan? Etong dalawang to, kailan maghiwalay? Ang sakit na ng tenga ko eh. Abang-abang mo dito, Oji, parang nakakatakot. Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga link. Ito ba si Mama Loy? Si Joseph Popo. At ito naman po si Papa O. Si Tia. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin? Ikaw na! Dali! Yeah. Related Valentine's Day. Yeah. Alam mo, Loy, Noy? Huh? Oo. Dahil single si Dominic, saka si Bea. Oo. Single si Kim Chiu. Oh. Single. Basta. So, yung kay Bea, natuwa ako. Oh, bakit? Kasi sinurprise siya ng kanyang mga staff. Oh, yung mga household staff Diba? niya. Nakakatuwa o talaga nag-effort sila kung ano yung makayanan nila para pasayahin si Bea, di ba? Obviously, alam naman natin lahat na si Bea ay single na ulit, hindi ba? Oo, tsaka pansin mo yung buhok ni Bea, no? Nagpakat ng hair. Nagpagupit? Yes, oo. Wala lang, may nakanotice lang na ba't daw nagpagupit si Bea. Sa palagay nyo, kaya kung kalbo si Bea, magpapagupit. Diba? Siyempre hindi. Kasi nga diba kapag may mga chapters sa buhay ng babae, ang buhok minsan indicator, di ba? Oo, na ginagalaw yung buhok, nagbinabago, gano'n. Para fresh start. Si Dominic naman parang hindi nagpagupit, ano, Loy? Pero mababakas mo sa mukha niya na unti-unti na nakaka-move on. In fairness. Dahil lumalabas na siyang madalas sa kondo niya para i-meet ang kanyang mga friends. Eto nga, recently nga, nag-post pa si Dom na umattend siya sa birthday ng kanyang katropa sa kanilang samahan na Euro Monkeys. Na samahan siguro ito ng mga motocross riders, no? Na Art ang pangalan ng my birthday. Bukod sa iba pang non-showbiz friends, makikita rin dyan sa larawan ang miyembro din na sina Kim Atienza, Richard Gutierrez at Ding Dong Dantes.
Sa post niya sa kanyang FB ay binati rin niya ang influencer na si Senyora sa kaarawan nito at makikita sa kanyang mga mata yung acceptance at moving on. May mga fans namang nagtatanong kung nagpadala ba ng flowers nung Valentine's Day si Dominic kay Bea. Pero feeling ko nga naman, Loy, kung sakali man na nagpadala ng flowers si Dom, ay pipiliin na lamang ni Bea na wag na itong i-post. Dahil baka samot-sari na naman ang opinion ng mga netizen. Baka pagod na rin yung dalawa sa ka-explain if ever. Anyway, Loy. Tapos si Kim Chu, di ba? Di lang wala naman siyang jowa. Oo, jowa-less. Si Direk Lauren, ang head ng Star Magic at ng production ng ABS-CBN, ay binigyan naman siya ng flowers with matching letter. Ay, anong letter? Letter of acceptance. Letter, syempre. Love letter. Oo, na parang alam ko, ang daming pinagdaanan, chenes, ganyan. Parang cheer up lang niya si Kim Chu. Ay, pero hindi lang naman si Direk Lauren yung nagpadala. Sino pa? Meron din nagpadala. Ng Sino? flowers, bouquet of roses sa kanya. Si P. Papa P? Ay, hindi ko alam kasi nga mysterious, di ba? Oo. Mystery sender. Baka si Pian yan. Pian? Ano Pian? Pian Lim. Gaga. Pilit. So, anong sinabi ng flowers na yan? Eto nga, meron kasing note na kalagay. Okay lang walang boyfriend. May flowers ka naman. Smiley, tapos P. Sino kaya yung P, nanay? Hindi ko alam. Siyempre, pinapalagay ng iba dahil naka-establish naman din ng love team sila, hindi ba? Violin lang. Kaya meron ng tinatawag na kung may Kim C, ito yung nakaraan na yung Kim C, no? May Kim Pao naman ngayon. Kim at Paolo Avellino. So, pinapalagay nila, ang P daw na yan ay si Paolo. Kinat yung buong word. Kaya P lang yan. Siguro gusto ni Kim Chu na manatiling mysterious. Sino si P? Para nga naman engaging nga. Engaging naman talaga. Diba? So lahat nagpapalagay na, ay, si Paolo Avellino yan. Pero, gusto mo yan? Pero, kapag ganyan hindi. May narinig. Hindi, may narinig lang naman ako. Yan, source na naman ito. Hindi narinig kaka ito. Naku, huwag na nga. Sige na. Sige na. Hindi, tatanong na rin natin dito. Sana hindi totoo. Naku, ayan na naman. Bakit na naman? Huwag mo i-confirm. Alam mo, nag-misinterpret tayo pag kinoconfirm. Sana hindi totoo. Si Paolo Avellino at si Janine Gutierrez ay nakakaloka. Bakit? Sana hindi totoo. Split na raw yung dalawa ulit. Dahil dati, nag-on. Tapos, naghiwalay. Nag-on ulit. Ayun yung that time na naiyak si Kim Chu. Ay, ako na naman mababash niyan Hindi pa naman. Sandali muna, no? So, tapos, ayan, nag-split na naman daw ulit. So, yan ay sabi lang na aking nakausap, no? At yan ay kailangan nating marinig mula mismo sa bunganga ng kabayo. Straight from the horse's mouth, ika nga. O, Diyosa, ilabas mo na. Laki nga ng bunganga. But anyway, so... Ay, grabe. Yun daw. Naku, I'm sure ang next question doon ay, kung naghiwalay, bakit? Anong rason? Alam mo, parang ano rin to, Bea Dom. Hindi natin alam kung ano ang rason. Basta yan lang ang nakarating sa atin. Na splitamos na raw ang dalawa. Pero hindi po yan confirm, ha? Narinig ko lamang po yan. Di tuwang-tuwa dito si Kim Chu. Bakit? Di ka class na class niya si Paolo. Ako na naman nakukot. Parang si Diyosa ang tuwang-tuwa. Di ba matagal yun ang crush si Paolo? Di ba nga? Pinagpapantasya. Napanood pa nga ni Paolo yung kanyang video. Di ba? Kasi kung
Parang ikaw yung nagbubunyi. Nakita na ba kayo ni Paolo? Nahiya nga ako pag magkikita kami. Dahil parang pili ko mas malinis pa yung mga kuko niya sa akin. Ha? Itamay mo na rin pati mukha. Anyway, alam mo yan, opinion mo yan, pero hindi naman siguro. Di ba yung huli nating showbiz update, hindi pa? Kung single ulit si Paolo, posibleng maging sila ni Kim Chu. Ngayon, kunwari lamang, granting na single na ulit si Paolo, malamang sa malamang, pwede silang maging mag-on ni Kim Chu. Pero hindi naman siguro na yung nagkaroon ng overlapping yan, ano? Kasi hindi naman... Bakit? Insinuating ka, sasampaling kita. Hindi! I mean, di ba kasi minsan madalas pag halimbawa magkasunod, ang madalas na nasabi ng mga netizen, baka dati pa, baka siya yung rason, di ba? Eh, ito malinaw naman na wala talaga dati si Paolo at saka si Kim Chu, di ba? Pero, di ba, parang si Bea kay Gerald noon, na pagbintangan si Julia, pero wala na pala sila. Na nagkaroon daw ng overlapping. Di ba? Pero hindi naman napatutuhan. Dito naman sa case na ito, kung sakali lang na single ulit si Paolo at madesisyonan niya na ligawan si Kim Chu. At hindi na ako magtataka kung maging sila. Very close yung dalawa. Yun lang days pa. At saka talagang hindi matatawaran na yung chemistry nila. May kilig talaga pag magkasama sa on and off camera. Yes, ako waedyos ha. Kinikilig din ako sa kanilang dalawa. Kasi nung Kim C, hindi ako kinikilig. Dito talaga kay Paolo at kay Kim, kinikilig ako. Tsaka parang hindi mahirap mahalin ng isa't isa. Kaya feeling ko mabilis na magiging sila. Kung sakali na single na si Paolo. Pero again, hindi pa rin ho yan confirmed ha. Narinig ko lang yan. Ito, OG, ang dami-dami mo nang narinig, pero lagi naman confirm. Ay, hindi. Abay, pwede rin tayo magkamali di ba? Dito naman, pwede tayo magkamali. Di ba? Ay, naku. Alam mo, kung magiging sila, magiging happy ako for Kim Chu. She deserves to be happy na. Yes, oo. Dahil ito raw, itong mga nakaraan, parang medyo naka-move on na si Kim. Maganda yan. Saka madalas lang nangingiti si Kim. At kinikilig si Kim Chu. Ayun. May nagpapakilig. Ay, kasal lang baka naman siya yung mapagbintangan. Huwag naman sana. Na rason kung bakit naghiwalay. Parang wala naman yata ang previous record si Kim Chu sa gano'n. At wag din naman ako pagbibintangan. Oo naman. Oo. Sure yan. Talaga? Pero syempre, deserve din naman ni Janine to be happy. Oo, hindi naman natin alam. Baka mutual ang kanilang decision na maghiwalay. Kung totoo, ha? Kaso nga lang kasi, di ba, pag titingnan natin yung mga Instagram accounts nila, kay Janine, walang masyadong post na nandun si Paolo. Walang tapos. Oo. Pag tinignan mo naman yung IG ni Paolo. Ano lagi nakapost? Ay, maraming entry si Kim Chu dun sa mga post ni Paolo Abilino. Hindi, kasi nag-promote sila ng linlang. Nag-promote sila ng linlang. Tapos, di ba, meron pa silang what's wrong with Secretary Kim? So, nandyan din siya. Ayan kitang-kita mo naman, Ayan kitang-kita, Ba't ang taas? Kaya naman natitense ka pag mataas yung boses mo. Parang talent manager ka ni Paolo Abilino kung maipagtanggol. Parang manager ni Paolo Abilino kung maipagtanggol. Ganyan. Ang kita ko. Ayan Puro linlang. Meron din namang Janine. Kasi nga may pinopromote din silang sa Netflix. In November. Yung ngayon kaya, ngayon kaya. Ngayon kaya. Ngayon kaya, sila pa din? Bukas, malaman natin. It's time para magsalita niya. Hindi, mag-ano rin yan. Kung ganyan lang din naman na nag-away bate, split on. So, parang magko-cool off lang yun pagka ganun, di ba?
Oo. Pahinga lang. Oo. Sana hindi totoo. Naku, tigilan niyo muna Tito Oji yung pagsasabi ng sana hindi totoo. Sana totoo. Okay? Ha? Ate? Pwede. Naku, buti na lang Tito Oji, wala silang mga sing-sing-sing-sing, ano? Oo. Dahil kung hindi titingnan na naman ng mga netizen niya, kung suot lagi yung engagement ring. The likes of... Catriona Gray, pamisan-misan niya na lang suot yung kanyang engagement ring. Baka nakakalimutan lang yung mga ganyang eksena. Oo. Pero hanggang ngayon, walang direktang paliwanag si Catriona about the engagement ring. Di ba very open din si Kat sa mga nangyayari sa buhay niya? So kung halimbawang hindi issue yung engagement ring, bakit kaya walang statement or walang nakapagtanong pa ba sa kanya? Kung ano man sabi mo, bakit hindi mo laging suot yung engagement ring mo? Baka wala na nga din talaga. Hoy! Hindi. Ano ka ba? May post pa nga. Last post ng Feb 8. Tama yung sinabi ng manager. Na nakita sila. Na mayroon silang parang foursome. May date sila. With John Prats and Isabel Oli. Kasama si Sam at si Catriona. Kaya huwag na intrigahin, ha? Oo, ha? Please. Kung meron ng problema o totoo yung mga chika, mag-i-explain yung mga yan or mag-i-statement yan. Yun ang intayin natin. Wala ka bang narinig? Alam mo, don't put me on the spot, please. Ha? Tinatanong ko lang, baka meron ka narinig o napanaginipan? Wala. Ano ba? Anyway, hindi pa kasi ko inaantok. Pag inaantok ka lang ba lumalabas yung powers? Ano nakakaloka nga, di ginagawa tayong patron ng mga hiwalayan. Aba, baka daw pwede ko na raw i-schedule tong si Amir Agassi o si Carlos Agassi tsaka yung jowa niya. Bakit? Ito nga, di ba, meron nga rito sa Twin Heart fan page niya. Etong dalawang to, kailan maghiwalay? Ang sakit na ng tenga ko eh. Ha? Sabi nga yun. Ayaw niya nang marinig? Oo, kasi maraming umaano na wala raw sa tono. Sinasadya raw ba yun? Actually, hindi ko alam. Pero nakapakinig na nga ako. Ay, naku, Tito Oji. Nakapakinig na ako, pero hindi ko tinapos. Hindi mo rin nagustuhan? Hindi, may ginagawa kasi. Pwede mo naman gawa ng parang para matapos mo yung kanta. Gaga? So, alam mo, wag naman please, wag naman ganyan. Ang dami-dami ko ng basher. Ay, naku, Tito Oji, feeling ko walang mambabash sa iyo dyan. Dahil kahit ako, Tito Oji, nakuha nila yung inis ko dyan. Minsan lang ako mainis pa. Hayaan mo na, ang importante, baka ito yung kanilang bonding moment. Si Carlos saka yung jowa niya, yung kanta-kanta sila. Baka sinasadya rin nila na papangitin yung boses nila para engaging, para maapektuhan yung mga tenga, para maapektuhan yung kamalayan ng mga tao. At in fairness, di ba, naba-viral sila. It works! Oo. Diba? Diba? Kaya, ay nako. Hindi po papatuloy pa nila, ipagpapatuloy yan hanggang nagtetrend sila. Sasakit yung tenga natin. Ay nako, basta ako di akong kikinig. Baka naman sabihin nila, puro hiwalayan tayo. Oo. Ay, tinan mo naman, si Luis, tsaka si Jessie. Dito una nating naibalita na ikakasal sila sa Palawan. Yeah. Oo. Maliit lang naman na event para sa kanila. Oo. Dahil kung natatandaan natin sa The Farm sa San Benito, ginawa yung kanilang kasal. So, kinasal ulit sila. This time, church wedding na ang naganap. Kay Jessie at kay Luis, di ba? Nakakatuwa. Sana ay tuloy-tuloy yan, at huwag naming mabalitaan. Ha? Nakunod. Hindi naman. I mean, nakikita ko kay Luis. Sobrang mahal niya si Jessie. Talagang, focus lang siya sa family. Yun naman ang importante. Kaso nga lang parang walang lumalabas sa picture. Ang galing. Wala ko nakikita. May nakita na ba kayo? Ano ka naman mga maloy? Siyempre vlogger ang mga yan. Sa kanila yan unang lalabas. Bawal pang ipakita sa iba. Kinontent. Ha? Oo, yun naman ang uso ngayon. Kasi naghahanap
Makuwi kasi nga diba, Tama yung kay naman. Heart at saka yung kay Cheese, ang daming mga pictures na naglabasan. Diba, ang ganda nung wedding gown niya, nung ceremony nila, very intimate din, diba? Sa Palisin. Yes, si Senator Cheese is very dashing in his white suit. Ang ganda-ganda ni Heart, hindi ba? Mukhang Diyosa. Diyosa, hindi ba? Hindi Diyosa. Buti hindi kamukha niya nung nasa likod natin. Baka may snapet nilang Diyosa. Ako ang basihan. Sabihin ako yung basihan. Ito pala ang basihan ng pagiging Diyosa. At syempre, pinaka-nakakayak din sa part na yan is this time, andun yung mom niya. Diba? Ayun yung nakita natin kay Michael Leyva nung ginagawa ng princess gown. Yes. Si Mira ni Michael Leyva. Yes. Yung wedding gown ni ni Heart Evangelista is from Eddie Saab. Pero yung second gown niya, yung reception gown niya, Michael Leyva. Syempre. Diba? At nakakatuwa, no? Sabi ng aking source, matitino na raw ang glamping niya. Ha? Ito ba? Hindi Sabi ng source mo? Sila Albert Coriniawan. Yun yung dati niya na yung nag-glamping. Tapos doon galing tao ni Albert dati si Justin. Tapos naging si Justin na. Tapos ngayon si Albert na uli. So abangan naman natin yung kay Catriona at kay Sam. Kung matutuloy. Ha? Balik ulit tayo doon. Hindi. Alam ko kasi this year yun. Oo nga. At saka alam ko sa Australia. Oo. Diba, no? Abangan na lang natin ito, ha? Abang-abang mo dito, Oji, parang nakakatakot. Gaga, ikaw talaga, Diyosa, sasampalin kita. Huwag mo na ako intrigahin. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood dyan, hindi pa namin subscriber. Naku, mag-subscribe na po kayo kasi konting-konti na lang 1 million subscribers na po kami. At abangan ninyo, meron kaming mall show. To celebrate this milestone. Yes. Subscribers. Yan. Naku, mag-subscribe na po kayo. Madali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibagay pa aming episode na meron kayong komento sa lahat namin chika, i-comment nyo na below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinik niya, kayong unang-una mananotify na mawawala na po si Diyos sa Poco. Ha? Charot lang. Nagmamadali siya na kasi nga mag-aalas 3 na first biyahe. Yes. May naghihintay sa Jollibee Tanawan. Ayun na. Bakit mo alam? Grabe yung mga source nyo. Diba? Grabe yung source nila, pati buhay ko. Wala kayong patawad. Alam mo ba yung magiging boyfriend mo? Oo. Alam mo ba? Oo. Magkakaroon ng boyfriend si Diyosa. Talaga? Yes. Ano mayayari? Pero hindi pa ipinapanganak. Grabe, loko na ako nun, Tito. Taga-akay ko, taga-hawak ng tungkod. At syempre pang aming mga channel. Yes, sana mag-subscribe ko sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Nakapost po ngayon dyan yung aming trip sa Everland, South Korea. Panoorin niyo po yan. And thank you, Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na mga ngiti. And Dr. Jessica D of the Deal Vision for our eyewear. Diba? Diyosa. At syempre, yung akin namang US tour, ngayon ko pala po ilalabas sa aking YouTube channel. Wow! At syempre sa aking Facebook page, ayun pa rin po ang aking mga nakakatawa at mga good vibes na video. Yeah. At syempre pa ang aking panayam pa rin kay Mr. Aga Mulak. Ay, grabe. Punong-puno ng wisdom. Correct. Sobra. Meron bang mga nakakakilala, nakakita na noon kay Aga, tapos nakita nila ulit sa Aga? Hindi ka ba na-offend kapag sinasabi niya, lumusog ka, tumaba ka, Aga, nung araw? Wala na nagsasabi sa akin. Wala na. Nasanay na sila. Nasanay na sila, malaki ako. Parang naging normal na yon. Pero sa akin, hindi po. Pero hindi pa rin ang hindi Aga normal mo. yon. Hindi ako masaya doon talaga. Talaga? Of course. It's not that I don't do anything about it. I exercise a lot. But I had faults and mistakes with my nutrition. So we're working on it now. And we're being very scientific about it. Even with my training. So we're doing it slowly. But 4 months, Oj. Wini-welcome ba ni Aga yung, hindi ka naman mukhang lolo, no? Wala naman. Lolo Wala mas akong Aga. issue naman dyan. Wala akong issue dyan. I don't hide anything. Parang, this is me. Meron ba ako ng pagtakpan na sa edad ko, sa buhay ko? It's an open book. Curious lang ako kasi kung ano yung paano yung dynamics
mo with your apo? Wala lang. Bihira ako na sila makita rin. Kasi minsan nakikita ko lang si Luigi. Lumalabas kami. O minsan si Patty. Kasama niya, asawa niya. Totoo ba yun? Siya sabi nila, mas mahal ang tubo sa puhunan. I don't know. This is the truth po talaga. Para, ang cute. Tapos sinasabi ko lang parati, Luigi, dahil mo anak. Parang gano'n ang tingin ko. Parang, Luigi, dahil mo anak. Tinalbugang ka. Parang gano'n sabi ko. Tsaka sabay-sabay yan, ha? Halos magkakaedad. Halos sabay-sabay yan. Parang 1 year gap. Basta I'm just always happy for them. Kaya kaya ni Jean, no? Kailangan niyang kayanin talaga. At saka kakayanin yung mahal na mahal yung mga anak niya. At syempre, maraming salamat pa rin sa Nice Print. Yes! Ang ganda ng on-site video ni Mira. Yes. Kung meron kayong photo and video coverage, Nice Print po ang yes. At syempre, yung mga Tagaytay naman, kung naghahanap kayo ng venue para sa kasalan, sa binyag, o sa anumang okasyon, Vianche Restaurant and Events Venue. Yes. At syempre, kung makakaisip kayong magbakasyon, na dito lang, hindi kayo mag-aeroplano, no? Nandyan lang sa Cabanatuan, dyan sa Pantabangan, Nueva Ecija, ang Highland Valley. Yes, the Valley of the North, kung nasan ko, pinakamalaking water park sa Norte, di ba? Yes, oo. At pinakamasarap na Spanish bread. Tama. Di ba? At syempre pa ang RCC Staffing Solution USA, ha? Ay, meron na rin silang Just Corp. Yes! Oo, ang taray na. Lumalaki na ang mga companies ni Romer Gutierrez Haso. May nagtanong sa akin, na kung legit daw. Legit po ang RCC Staffing Solution. Ayan. Kung yung RCC po ay para sa mga teachers, ito naman pong Just Corp ni Sir Romer, para naman sa iba't ibang mga industries na. May engineer, merong nurse, merong kung ano-anong mga mga requirements nila dyan, makita niyo po, i-visit nyo lang po yung kanilang social media pages. Yes. At syempre pa, ito pa rin po inyong lingkod, Papa Osin OGBS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Okay na ba ako natatakot kay Tito Ochi? Bakit? Ngayon na pa siya ganun ng kwet niya. Bakit? Parang siyempre alam mo na pag gumaganyan-ganyan na yan. Alam mo na udlot tuloy. Pinipreempt mo eh. Diyan ka lang.